Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At mga taga-subaybay natin mula sa Bayong Dagat, sana'y pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Si Brother Ben Corpus, si Brother Romeo Dumlao dyan sa Tagudin, Ilocos, si Sister Inday Estrada mula sa Nagpayong SDR Church. Sana'y patuloy kayong nakikinig sa atin pong programang Oras ng Pag-aaral. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ng salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin na hindi lamang kalaman, kundi mas malalim na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang ating dalawang panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Marvin? Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon ay still kicking in alive, Pastor Jules. At nais ko din pong batiin ang mga kapatid na nanonood sa ating programa. Nawa itong oras ng pag-aaral ay magbigay sa atin ng kaunawaan ng ating leksyon upang sa ganon pag po tayo nagturo at hindi lang pagtuturo, pag nagsermon, pwede po natin gamitin po ito at makatulong sa spiritual journey natin sa pananampalataya. Amen. Siyempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School Personal Ministries Director ng Southern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Ray? Napakabuti ang Diyos, Pastor Jules, Pastor Marvin, sapagkat narito na naman tayo upang pag-aralan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kasigasigan. Alam ko, ang bawat isa ay naghihintay ng pag-aralan ang salita ng Panginoon Diyos. Pagpalain kayo mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Amen. Tayo ngayon ay nasa unang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Pinagkaisang Langit at Lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Tunay na kamanghamanghang ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo ay maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. At tinikayat ko ang lahat na ilabas ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo ay gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panalangin. O Panginoong Diyos, napakabuti ninyo, Panginoon, sapagkat narito na naman kami upang pag-aralan ang iyong mga ginintuang mga salita. Pagpalain, Panginoon Diyos, ang mga malalaman namin ngayong oras na ito. Nawa po, Panginoon, ito ay maging kasama, kabahagi ng aming buhay na magbabago at patuloy na kakitaan kami ng katangian ng aming Panginoong Hesus upang sa kanyang pagdating ay kami ay karapat-dapat sapagkat ang kanyang katangian ay nakikita at ganap sa aming buhay. Patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pangsyam na bahagi na ng ating leksyon sa trimestreng ito. Napakabilis po ang ating panahon. Ang pamagat po ng ating leksyon sa pangsyam na leksyon natin ay pagkakasundo at pag-asa.
Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral sa oras na ito habang sinusuri natin ang pangsyam na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa pangalawang Korinto 5:21. Ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin na ipinagpapatuloy ni Apostol Pablo ang tema ng pagkakasundo sa aklat ng Kolosas sa isang pagkakasundong na isakatuparan ni Jesucristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kung ang naunang talata ay tumutukoy sa saklaw nito sa buong sansinukob, ngayon ay inalalapit ni Pablo ang mensahe sa personal na antas. Sa pamamagitan ng krus, ang dating napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan ay muling naipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi lamang ito isang simbolo, kundi isang buhay na realidad na patuloy na nagbabago ng puso at buhay. Sa pagpatuloy ng ating pag-aaral, tutuklasin natin ang tinawag ni Pablo na hiwagang nakatago sa mahabang panahon ng Ebanghelyong nagdadala sa pag-asa, hindi lamang para sa buong sansinukob, kundi para sa bawat isa sa atin. At ngayon, ating tatalakayin ng tatlong mahalagang katotohanan sa ating leksyon. Ang tatlong puntong ito ay nag-umpisa sa letter C. Ang una ay Christ restore us to holiness. Ang pangalawa ay Christ calls us to persevere. At ang pangatlo ay Christ brings the mystery to light. At ngayon, ating tatalakayin ang tatlong mahalagang katotohanan sa ating leksyon. Ang una ay Christ restore us to holiness. Pangalawa ay Christ calls us to persevere. At ang pangatlo ay Christ brings the mystery to light. Ating isa-isahin ang mga tatlong puntong ito upang maliwanagan tayo sa ating pag-aaral ng ating leksyon. Unahin natin ang unang punto, Christ restore us to holiness. Pastor Marvin? Pastor Jolis, Pastor Ray, maganda ito ay i-connect natin doon sa previous na lesson natin, yung sa preeminence of Christ. At yung huling diniscuss natin sa lesson, pag naalala nyo mga minamahal kapatid, ay is part of the reconciliation. Yung salitang Christ restore, yung restoration doon, actually ay yun ay reconciliation. At ating ipagpatuloy, kung maalala nyo na mga kapatid, na itong libro ng Kolosa, ito ay sinulat ni Pablo para i-address yung misunderstanding doon sa church. Na in-emphasize ni Pablo na ang reconciliation is already complete in Christ. Yung emphasis ni Pablo, na no need for extra mediation. Pag sinabi natin extra mediation, yung bang maglalagay ka ba ng itang tao na maglalapit sa ni Kristo? Ibang paraan pa. May ibang paraan pa. Kunya, gamit ka ng mystical expression, human achievements, images or whatsoever. So, hindi na, sabi ni Pablo, hindi na kailangan yan. Pwede ka naman magdirekta. Yan. Kaya yung restoration, kaya doon sa Kolosa, hindi lang yon, yung naalala nyo yung iniwan natin yung last lesson na yung mga, ang sabi ni Pablo, reconciliation is completed in Christ. Once you are, minsan kayo ay napalayo, you are alienated, you are hostile in mind, you are enemies, ay sabi doon, then you are wicked. Now, let's have now the power of reconciliation. Now, sa verse 23, ano ang sinasabi doon sa verse 23? Kung kayo ay nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong naririnig na pinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito.
pag titignan natin itong text, ang sabi doon sa English, sabi, if indeed you continue in the faith, pag kayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya. Ang una kasi, Pastor Jules, Pastor Ray, na lumalayo tayo sa Panginoon ay dahilan sa kasalanan. Sin alienated us through mind and through relationship with each other. Then kinakailangan natin, yung reconciliation is achieved through Christ's sacrifice. Yun ang reconciliation na mangyayari doon. Yung cross, yun yung bridge. To bridge the gap between a sinner and a Savior. Yung cross na yon. Kaya sabi doon, once kayo alienated, once kayo are wicked, once kayo kaaway, but the cross made it possible. Kaya pag titignan natin, God will restore us. Yun yung restoration. It is the equation of reconciliation. Para ganon, ang sabi doon, to holiness. Kaya sabi doon, you continue in faith, grounded and steadfast, and are not moved away from hope. Dapat hindi kayo mawala doon sa pag-asa. Tignan, ito yung sinasabi ni Pablo. Kaya yung mananampalataya, dahil nahiwalay sila sa Panginoon, ngayon ang nangyari sa kanila, they are now accepted in Christ Jesus. Amen. Kaya pag titignan po natin, mga minamahal na kapatid, yung ating identity ay yung reconciliation. Hindi yung past. Ang Panginoon, siya yung nag-initiate of reconciliation. Pag siya nag-initiate ng reconciliation, the sinner to Savior. Kaya niligtas tayo. Now, in practical sense, minsan sa buhay Kristiyano, ayaw natin magpatawad. Sasabihin natin, papatawad kita pero hindi ko makalimutan yung ginawa mo. Huwag ka nang humarap sa harap. Tapos ang sabihin na, hindi isang araw, mayroon din akong panahon para sa'yo. Di ba mga ganun ba na conversation? Now, dito mga minamahal na kapatid, pag titignan po natin, ay yung restoration is possible. If restoration is possible, holiness also become possible through Christ. Kaya kinakailangan yun na sa isang mananampalataya, once we are restored, then we need to walk in holiness sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Yun yung nandito na kaisipan na aking nakita. Nakakita ko din dito, Pastor. Pareho din dito sa verse 23. Ito na yung halos pinaka-sentro. Pabalik-balik tayo rito. Dahil doon sa last lesson natin ay patuloy pa rin ngayon. Na yung unang punto naman natin ngayon ay Christ restore us to holiness. Yun yung pinaka-mission ni Kristo. Yung reconciliation nung nakaraan, mga kapatid. Ibalik tayo. Bakit? Saan? Pala, to holiness. Sa kabanalan, yan ang sinasabi niya dito. Kaya pumunta si Kristo dito para maibalik tayo sa ating kalalagyan na yung dating kalalagyan ay kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal. Yun yung masarap na estado na dadalhin tayo doon ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang kwan ito ay papaano tayo manatili doon. Yan, patuloy niya. Manatili tayo sa pananampalataya. Kasi kung hindi ka manatili sa pananampalataya, mawawala yung restoration sa iyo. At ang mga turo ng mga false teachers, kaya ito yung tinuturo ni Pablo, na manatili sa pananampalataya upang patuloy ka sa kabanalan. Sapagkat ang turo ng mga false teacher, Pastor Norben, Pastor Jules, ay pag naniwala ka na, sapat na, ligtas ka na, okay ka na. Kahit anong mangyari na sa'yo, ligtas ka na.
ay hindi, dito sa banal na kasulatan, hindi, kailangang manatili, di ba sabi niya dyan, mamalagi sa pananampalataya. At papaano mamalagi sa pananampalataya? Mayroong step na sinasabi niya, papaano mamalagi sa pananampalataya? Anong sabi niya dito, Pastor Ray? Mabaon na, nababaon at matitibay. Pagkatapos pag nabaon ka sa matibay at yung sa ugat, naiugat ka, sabi niya dito, hindi ka na makilos at mayroon ka ng pag-asa. Ang ganda, no? Pag-asa ng ebanghelyo ng kaligtasan. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi niya dito na malagi sa pananampalataya at maibaon ng matibay, halimbawa ito, at ito yung gusto mong makita na building, ganito rin kataas doon sa baba na may baon. So kung gaano kataas yung building, ganon din sana kalalim yung Pundasyon. ilalim, pundasyon, para hindi ito basta matumba. Na habang palalim ka ng palalim, merong narinig akong nabasa kong kwento dyan eh. Palalim siya ng palalim, palalim siya ng palalim dahil pinatungan siya, yung isang kwento ng isang tanim, dahil pinatungan siya ng mabigat, pinatungan siya ng mabigat doon sa tapat niya, di hindi na siya makaakyat sa taas. Hindi na siya makyat. So, ang ginawa niya, palalim na siya. Aba, nung palalim ng palalim, palalim ng palalim, hanggang nakuha niya yung, yung connection ng tubig. Di wala na siyang magagawa kundi magtaas. Kaya na niyang itaas yung nakapatong sa kanya. Sapagkat nasa ilalim na siya at ugat na siya doon sa ilalim ng tubig na mayroong daanan ng tubig doon. Yun yung isang buhay Kristiyano. Habang palalim na palalim ang kanyang kaalaman kay Kristo, ang kanyang karanasan kay Kristo, sa kanyang pananampalataya, hindi na siya makilos at kaya nang itaas, buhatin ang lahat ng mga mabibigat, mga problema, mga suliranin, mga kung anumang mga karanasan niya sa buhay na mapapait, mga pinagdadaanan, kaya na niyang buhatin at iwaksi ang lahat ng mga yun sapagkat malalim ang nakaugatan niya sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya ito yung mga sinasabi niya, kakitaan tayo ng malalim. Luwang pananampalataya, Pastor Jules. Yung gusto kong ibalik yung napag-aralan natin nung nakaraan kasi ito yung sinasabi natin na continuation niya. May binanggit doon si Pastor Marvin nung nakalang linggo sa verses 21 and 22, yung before and after description ni Apostol Pablo sa mga nananampalataya sa Colosas, na kung saan binabanggit doon na yung before na kanilang pamumuhay ay they were alienated from Him through yung kanilang mga kasalanan, wickedness. Yung after na kanilang buhay, nung tinanggap nila ang ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang kamatayan on their behalf, they had become reconciled, yung ating binabanggit. They became holy, blameless, and free from accusation in His sight. Napakalaga na yung reconciliation nating tinitingnan dito is God's act through the cross of Christ. Ito yung initiative ng ating Panginoong Jesus. Hindi yung tayo ang lumalapit sa Kanya, kundi ang initiative, ang Panginoon ang lumalapit sa atin. At hindi pwedeng paghiwalayin dito, Pastor Marvin at Pastor Ray, yung reconciliation at yung death of Jesus Christ. Kasi dito ating makikita na kung saan yung cross, it removes the barrier of sin that created through the alienation. At yung reconciliation na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin is achieved only through the cross. At hindi lamang yan, yung reconciliation ay personal and cosmic. Hindi lamang para sa isang individual, kundi sa pangkalahatan, sa lahat ng tao na gusto na maibalik
sa dating kalagayan niya nung napahiwalay siya sa cross ng Kalbaryo upang magkaroon ng kabanalan sa buhay muli. Tayo tutungo sa pangalawang punto ng ating pong pinapag-aralan. Christ calls us to persevere. Dito ay sinasabi kung paano tayo manatili sa ating pananampalataya. Pastor Marvin? Yung i-underscore natin doon na salita doon, Pastor Julius, yung persevere. Ito yung nagpapatuloy. Ito rin yung challenge niya. Naalala nyo, nung ating pinag-aralan ang libro ng Pilipos, mayroon din yung persevere, yung nagpapatuloy. Now, paano natin i-describe yung persevere dito sa libro ng Kolosas? Balikan uli natin yung 23 na binasa kanina. Siguro basahin ulit, Pastor Jules. Kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na pinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng ebanghelyong ito. Yung salitang persevere, dito sa account na ito, sa verse 23, makikita natin. Ang sabi doon ay, you continue in the faith. Magpapatuloy ka sa pananampalataya. Yun yung unang persevere. Then, pangalawa, not move away from hope. Yung pag-asa, nandyan yan. Dapat huwag kang bumagsak dyan, huwag kang madaba dyan. Then, ang pangatlo dyan, which you heard. Which you heard. Now, ano nangyari? Isa-isahin natin. Pag titignan natin, ang sabi doon ay, continue in the faith. Yung pagpunta ng mga false teacher dito sa Colossus, nagpapahina ng pananampalataya. At yung mga false na turo nila, yun ang contributory factor kung saan yung pananampalataya ng mga ibang kapatid ay nangihina. Di ba? Ngayon din, may mga ganyan din na pag pumasok sa church at yung pagpasok ng church doon ay hindi maganda yung turo. At pag yung turo na hindi siya maayos, yun ang sinundan ng mga kapatid, eventually manghihina yan sa pananampalataya. Then, hindi lang yun, ang pangalawa doon ay kinakailangan na not move away from hope. Kaya nga yung pagtawag ni Kristo sa atin to persevere, ay hindi lang nagpapatuloy, kundi hindi ka rin, ang sabi doon, not move away from hope. Huwag kang mawala doon sa pag-asa. Kaya minsan may nagbabackslide. May nanlalamig ng pananampalataya. Ano ang dahilan doon? Kasi yung perseverance sa pananampalataya nawawala. They move away from the truth. At the moment that you move away from the truth, eventually, you will move away from Christ. Kaya sabi ni Pablo, wag. Stay put. Yun yung sinasabi niya. Kaya ganoon din sa atin mga minamahal na kaibigan. We need to stay put in the Word of God. Then, ang paano doon, which you heard. Yung narinig nyo, yun na yun ang totoo. Hindi yung tinibnukan nawala na. Para bang nilagyan mo ng ibang turo, kunti lang yon. Tapos yung pure na turo, nawala yon. Kaya sabi ni Pablo, wag, yung narinig nyo, yun na yun ang totoo. Kasi minsan, may mga kapatid din na yung minor, major, na namimiss nila yung essence ng katotohanan. Kaya ang sabi dito, yung narinig mo, yun na yun. Kaya sabi ni Pablo, doon sa kanyang conclusion doon, I became a minister. Saan siya nagministro? Sa ebanghelyo. Doon sa ebanghelyo. Doon sa pagpapatuloy ng pananampalataya
doon sa pagiging matapat nila doon sa pag-asa at doon sa kanilang narinig. Kaya, ang sabi ni Pablo, tinawag kayo ng Panginoon. Yung perseverance, ang ibig sabihin niyan ay genuine faith through endurance. Yun pala yun eh. Kaya, para bang, para bang si Ayala, si Alex Ayala, pag nanonood kayo yung tennis na nangyayari, the endurance, nandun yon. Kinakailangan din pala ang endurance sa ating pananampalataya. Kaya ang sabi doon, Christ called us to persevere, to endure. Yung endurance na yon, ay we need, kaya ang sabi doon din sa verse 23, the endurance will come if we are grounded. Kaya yung team song natin, grounded In the Bible. in the Bible. Yun yung nagbibigay ng endurance. Stay grounded in the Word of God. Hindi stay in the false teaching of others. No. Stay grounded in the Word of God. Yun, para sa ganon, magiging matapat tayo sa pananampalataya. Kaya yung encouragement ni Pablo sa Colossian Church, yun din ang encouragement sa atin ngayon, that we need to be steadfast in our faith at hindi tayo magalaw sa tibay ng ating pananampalataya. Whatever the circumstance will come, then nandun pa rin tayo matapat na nanatili sa ating Panginoon. Tama. Ako'y nawiwili sa kagandahang loob na pinapaliwanag dito ni San Pablo Pastor Marvin, yung mga paliwanag mo Kaya dito rin talaga tayo bumabase ng lakas na ang bawat nananampalataya ay maibalik ang ating katangiang dati na hinahanap ng Panginoong Hesus na nawala sa atin. Yun yung holiness, yung kabanalan. Dahil ang Diyos ay banal, paano tayo magiging manatili sa kabanalan? Tayo ay mananatili sa pananampalataya. Ibig sabihin, kung manatili ka sa pananampalataya, manatili ka sa pakikipagrelasyon sa Panginoon Diyos, mayroon kang ugnayan sa Panginoon Diyos. Ngayon, kung totoong may ugnayan ka sa Panginoon Diyos, na nandyan ang iyong kabanalan, magpakita ka ng pagtsitsaga, Pastor Jules. Yung taong hindi nagtsitsaga, na may kabanalan ba siya? Sa pananampalataya, wala na. Kaya kung hindi ka nagpatuloy, ibig sabihin, wala kang pagtsitsaga. At kung wala kang pagtsitsaga, hindi ka kasi umaasa. Kasi yung hindi umaasa, walang pagtsitsaga. So wala kang pagtsitsaga, wala kang kabanalan. Dahil wala kang relasyon kay Kristo. Kaya nga sabi ni San Juan narito ang pagtsitsaga ng mga banal. Bakit? Sapagkat sila yung mga tumutupad sa salita ng Panginoon. So, paano ka manatili yung pagtupad sa kautusan ng Panginoon Diyos, kalooban na magtiyaga ka dahil may relasyon ka sa Panginoon Diyos at ang nakikita sa iyo ay kabanalan. Nang kabanalang yan ay manatili sa iyong buhay sapagkat nananatili tayo sa ating Panginoong Hesus. Wala tayong magagawa, wala tayong kabanalan. Naroon sa nakaugat tayo, kabit tayo, nandun tayo sa ating Panginoong Hesus na siya yung puno ng ubas na sinasabi dito, na hindi tayo makapagbunga ng alinman mga bagay kung wala tayong paraan o hindi ang buhay natin nakaugnay sa ating Panginoong Hesus. Kaya ang hinahanap dito mga kapatid ay ang patuloy na umaasa doon sa umaasa doon sa ebanghelyo na ating tinanggap ng mga taga-Kolosas, na kung patuloy tayong totoo, ay parang gusto kong sana ito madagdagan lang sana magbahagi di ka din ikaw ng ebanghelyo, Pastor, magbahagi din tayo.
Yun yung tamang sinasabi ng mga komentaryo ako din totoo naniniwala ako doon, Pastor Marvin na ang totoong revival ay hindi lang yung pagbabasa, hindi lang yung pag-aaral, hindi lang yung pananalangin. Ang totoong revival ay pagbabahagi ng karanasan mo kay Kristo. Yung pagbabahagi ng karanasan mo ay Kristo, mamaster mo iyon at magiging kasangkapan nito ng kapangyarihan na baguhin ng ibang tao. Kasi kung sabi nga the king of mastery is repetition. Kung lagi mong inuulit-ulit yung isang bagay na ginagawa, namamaster mo yon at yun na yung magiging ugali mo at magiging katangian mo. So, kung lagi nating ginagawa ang pag-aaral, pananalangin, lagi nating ginagawa yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos, namamaster na natin yon, nagiging ugali natin yun. Hinahanap-hanap natin yon sapagkat yun na yung nararamdaman natin na saya ng buhay Kristiyano, mga kapatid, Pastor. Meron din ako nakita rito, Pastor Marvin at Pastor Ray. Dito sa verse 23, yung salita dito na ginamit na if, para bagang may condition nito Parang it is expressing doubt about salvation na binabanggit dito. Kanya nga't yung mga heretics teachers sa Colossians, kailangan ninyong bumalik sa Mosaic Law. Kailangan ito sa inyong pananampalataya. Kailangan ninyo yung mga angels. Kailangan natin yung mga special knowledge. Ito yung kanilang binabanggit. Ngunit ito pala ay pastoral safeguard na sinasabi ni Apostol Pablo. Reconciliation is yours as long as you do not abandon the gospel you first receive. Yun yung sinabi natin kanina. The danger was not moral failure but doctrinal drift. Umiiba ka na dun sa iyong pinaniniwalaan. So, napakahalaga na ating tingnan itong bagay na ito na kung saan ay hindi undermining the sufficiency of Christ. Kumpleto na yung ebanghelyo na binabanggit dito. Yung if na binabanggit dito ay ni Apostol Pablo calling them to remain consistent in their faith. So kailangan yung sinasabi natin kanina na to persevere sa ating pananampalataya na kahit na ano ang pagsubok sa ating buhay, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Napakahalaga ito na ating titingnan dahil ang bagay na kung saan ay kung minsan nagda-doubt tayo sa ating paglalakbay sa sanlibutan ito, sa mga nangyayari sa ating buhay. Ngunit ang sinasabi sa atin ni Apostol Pablo ay kailangan na manatili lamang tayo dahil sa ating Panginoong Hesukristo ay kumpleto na ang lahat ng bagay. Sufficient na sa ating Panginoong Hesukristo. At wala nang kailangan pa na iba. So, reconciliation is yours as long as you do not abandon the faith. Dati sinasabi sa Ilocano, ti pa nagtalikod, ako'y kuyog na tilunod. So, kailangan na persevere in faith. Ano mang mangyari sa ating buhay, ay magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. Pastor Joles, kung hindi ka ba sumimba ng araw ng Sabat, ay nanatili ka pa ba? Sa pananampalataya? Wow. Lumalayo ka na. Lumalayo ka na. Nandyan na ang kaligtasan mo. Papatunayan mo lang na ikaw ay patuloy na naliligtas kung ikaw ay manatili sa pamagitan lahat ng mga kalooban ng Panginoong Diyos. Pero kung huminto ka na, Pastor Norben, lumalayo ka na doon sa halimbawa, ito ay yung sinasabing persevere, yung pagtakbo na sinasabi ni San Pablo, na kung ang tumatakbo ay
kagaya ng isang mananampalataya na inumpisahan mo ng tumakbo at patuloy ka hanggang makakamit mo talaga ang tagumpay. Pero kung huminto ka na doon sa pagtakbo, hindi ka na makakapagtuloy, hindi mo na makukuha yung gantimpala na isinaad sa atin ng ating Panginoon Diyos. Meron kasing link, Pastor Ray, yung reconciliation doon sa perseverance nating pinapag-aralan. Yung perseverance, ito yung fruit of genuine faith. Hindi ito price ng salvation. Hindi yung sinasabi natin na magsimba ka para maligtas. Hindi. Kundi yung perseverance is the fruit of your genuine faith. Na kahit anong mangyari, nagsisimba ka pa rin. Yan. Hindi ito yung price ng salvation mo. Dahil nandun na. Hindi ka sumisimba para maligtas ka. Ganon. Okay, napakalaga, napakagandang ating tayo. Kailangan natin magtsitsaga. Tayo itutuko na sa pangatlong bahagi ng ating punto. Christ brings the mystery to light. Okay, bigyan natin kay Pastor Marvin. Paano yung mystery ay maging liwanag? Mystery. Brings Pero mystery bago natin titignan yon, to light. Iwaga yan sabi ni Pablo, mayroon siyang sacrificial service na ginawa. Tingnan natin, verse 24, 25 at saka 26. Ngayon, nagagalak ako sa aking mga pagtitiis alang-alang sa inyo. At sa aking laman ay pinupunan ko ang kakulangan sa mga paghihirap ni Kristo alang-alang sa kanyang katawan na siyang iglesia. Ako'y naging ministro nito ayon sa katungkulang ipinagkatiwala ng Diyos sa akin para sa inyo, upang lubos na may pahayag ang salita ng Diyos. Ang hiwaga na nakatago sa lahat ng mga panahon at mga salinlahi, ngunit ngayoy ipinahayag sa kanyang mga banal. Tingnan natin na sabi ni Pablo doon sa Colossian Church, sabi niya, I now rejoice in my suffering for you. Saan ba natin iniwan yung salitang rejoice? Di ba, iniwan natin doon sa Philippians. Iniwan natin yung salita na yon. Tapos, ang sabi niya doon, I now rejoice in my suffering for you. Tandaan natin na ito ay presyo ni Pisel. Pagkatapos niyan, naging ministro siya. Yung kanyang paging ministro, kanyang inilarawan, ang sabi niya doon sa verse 25 ay stewardship from God. Saan siya naging steward? Pinagkatiwala. Naging katiwala siya doon sa Ebanghelyo. Kaya yung mga pastor, katiwala pala yan. Yung mga nagbabahagi, pastor ka man o anong klase, pag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ikaw ang stewardship. Ikaw ay katiwala. Ikaw ay steward. Pag steward, dapat ang ituro mo tama, steward nga Tagapamahala nga yun Tagapamahala. Pag hindi ka nagturo ng hindi maayos, hindi good steward yon. Katiwala. Nakikita niyo ba yung flow ng ating pag-aaral? Now, pag sabi niya na steward of God, then pumasok yung mystery. Kaya sabi doon, Christ bring the mystery in the light. Kaya doon sa verse 26, before it is hidden. Nakatago. Nakatago. From salinlahi, from generation to generation. Ngunit, pero sabi doon, but now has been revealed to His saints. Pero ngayon, sabi niya, nandyan na. Ano ba yung mystery tinawag yon? Was hidden. Now, but the mystery or the secret teaching is already unveiled. Paano nalukaisan sa Ilocano Paano na-unveil yun? Nabuksan. Paano nabuksan? Nabuksan yon through the redemption of our Lord Jesus Christ. Yun ang pagkabukas. Kaya once na nabuksan yung redemption for the saints, then doon sa verse 27, makikita na natin doon ay, ang sabi doon, what
iyon ay riches of the glory of God. Yun pala yun. To them, God will to make known what are the riches of the glory of God, of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So once na na-unveil yung mystery, sabi doon, naging kayamanan. Tama ba yung translation ko? Kayamanan ng yung glory. Kaluwalhatian ng Diyos. Kayamanan ng kaluwalhatian ng Diyos. Ano yung kayamanan ng kaluwalhatian ng Diyos yun? It's through the redemption. Yung pagkaligtas ng ating Panginoon, yun yung kayamanan. Na kung saan, because of the mystery of Christ, nag-suffer si Pablo. Nakikita niyo yung connection? Nag-suffer si Pablo. Because of that, hindi lang siya nag-suffer, naging steward siya doon sa mystery. At hindi lang siya naging steward doon sa mystery, naging preacher siya doon sa mystery. At sinasabi na yun, itong mga ito, nagawa ni Pablo because of the riches of God's glory. Ang result, tingnan yung result, tingnan yung result. Pag naniwala sila dito, what's the result? Verse 28. Siya ang aming ipinahahayag na binabalaan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang ang lahat ay maiharap naming sakdal kay Kristo. Ano yung end result? Ano yung result sabi doon? That we may present every man perfect in Christ Jesus. Maging sakdal ang bawat isa. Napakaganda. I suffered, sabi niya, ulitin natin yung sequence para masundan natin. I suffered for the gospel, sabi ni Pablo. Then, I became a steward. I became a minister of the mysteries of God, na yun yung kayamanan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Bakit nagawa yun? Para sa ganon, sabi niya, that every one of you, sinasabi niya doon sa Colossus, every one of you, na pwede naming i-present sa Panginoon na sakdal. Kaya bakit yung pinapaniwalaan yung mga false teacher na yan? Ito ang paniwalaan nyo. Kasi I suffered with this kind of truth. Sabi ni Pablo. Kaya napakaganda itong ating lesson na sinasabi ni Pablo dito sa Colossus. Personally, sa ating pag-aaral ito, sa aking personal study, parang nabasa ko na ito, pero the more yung iyong enlightenment, ang ganito pala ito. Para bang pag na-discover mo yung truth, para bang nakahukay ka ng gold dito sa Bible. But most especially, nakita natin doon yung riches ng kaluwalhatian ng Panginoon, na kung saan ang bawat tao sana, ang goal ay to present everyone perfect in Christ. Pag ito yung goal ni Pablo doon sa Colossian Church, dapat ang challenge din sa atin, yun din sana ang goal natin, to present yung ating mga kapatid, pinaglilingkuran na sakdal sa Panginoon. Amen. Napakaganda nito sa kabilang banda kasi talaga ito yung mga napakatitibay na mga salita na binabanggit ni San Pablo sa taga-Colosas, sapagkat sinasabi ka natin noon pa ngayon na ang mga false teachers ay iba talaga yung itinuturo nila. Kaya pinapatunayan dito ni San Pablo na ito yung totoong matibay na totoo na sinasabi ko sa inyo, sapagkat karanasan ko, nakita ko na ito ay mga totoong turo galing sa Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Sapagkat yung mga ibang turo, mga false teachers, ay yung mga turo galing sa kanila, tradisyon nila yon na wala namang basihan na nagbabago ng buhay ng mga tao. Nanggugulo nga lang ito kaya nga tinawag noong nakaraan ay aso mga nangsisira ng mga kawan Kaya na ang kanilang mga kaisipan ay nasa makamundong paraan
Kaya ito ang sinasabi niya na ako ang tagapamahala ng Diyos na ang hiwaga na ipinagkaloob sa akin. Na yung hiwagang yan, mga kapatid, yung pinakapundasyon sa lahat kung bakit, sabi ni Pastor Arben, naghihirap siya, siya ay binabato, siya ay ikinukulong dahilan dito sa hiwaga na hanggang sa kamatayan ay hiwaga. Bakit? Yan ay nagbabago sa buhay ng tao. Yan ay plano ng Diyos na ipahayag sa bawat isa sa atin. Kapatid, ginamit ng Diyos si San Pablo. Naranasan ni San Pablo ang kahirapan, ngunit ang kanyang saya ay doon sa ipamalita ang hiwaga, na yung hiwagang yan ay si Kristo Jesus, na ang misyon nito ay upang i-reconcile. Yun yun. Ibalik ang kalagayan, ibalik ang relasyon, ibalik ang ugnayan ng tao at Diyos. Walang kakayanan ng tao, di ba, Pastor? Para maibalik niya yung kanyang relasyon sa tao, kundi si Kristo ang gumawa. Siya ang nag-initiate. Siya ang dahilan para maibalik tayo sa Kanya, mga minamahal kong mahal. Kaya ang hamon dito, mga kapatid, sa praktikal na buhay natin, ay bilang mananampalataya, ay wag lang tayo basta sumimba, wag lang basta tayo nakikinig, wag lang basta tayo ay nakikipagbahagi sa loob ng iglesia, kundi ibahagi natin ang misyon ng reconciliation na ang pinakatema ng ating leksyon ngayong buong trimestre, pag-isahin ang langit at lupa. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, malaking hamon. Si Kristo ay nasa langit na, si Pablo ay patay na rin, Pastor. So ano na ngayon? Tayo na ang kanyang mga tinawag na kanyang mga alagad upang ang misyon natin ay reconciliation. Yan ang hiwaga ng pagbabalik ng relasyon. At ito yung ugnayan sa ating Panginoon. Napakasarap yung isang tao na nawawalan ng landas, nawawalan ng pag-asa, hindi siya nakapagpapatuloy sa kanyang pananampalataya. Nariyang ka upang sagipin, upang palakasin, upang palaguin at tapikin at bigyan pansin ang kanyang mga kailangan. Kapatid ko, malaking hamon ito sa iyo. Huwag nating sayangin ang kaalaman natin. Walang kwenta ang kaalaman. Ang kaalaman ay hindi sapat, kundi ang kaalaman ay magbigay sa atin ng karunungan. Kasi malayong magkalayo doon, Pastor, yung kaalaman kaalaman at karunungan ay magkaiba alam mo yon. Pero pag hindi mo ginagawa, walang kwenta. Pero pag ginagawa mo yung alam mo, magiging karunungan yun. Pastor Jules. Itong nakita ko rito, gaano kaya kalaki ang kayamanang ito? Sinasabi sa verse 27. Sabi ay gaano kalaki, kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito. Gaano kaya kalaki ang kayamanang ito? Na sinasabi niya na ito ay pinakita sa gitna ng mga hintil. Nakita ko dun sa aking pagbabasa na ang mga hintil should also be heirs. Sila rin sana ay magmamana. Dito sa sinasabi ni Apostol Pablo, hindi lang mga Hudyo, kundi lahat. Kanya si Kristong nagdala ng hiwagang ito upang maging liwanag sa lahat. Ito yung binabanggit sa ating leksyon, na ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay hintil, ay napakalaki ang kalwalhatiang ito sa gitna ng mga hintil, na sila rin ay maging kabahagi, sila rin ay maging magmamana. So, this mystery is Christ in you. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, meaning Gentile believers, the hope of glory. Sa verse 27 na binabanggit sa ating leksyon, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kalwalhatian. Napakalaga yung nabanggit dito na Apostol Pablo, na kung saan iniisa-isa kanina ni Pastor Marvin,
ang bawat teksto upang ating maunawaan. At nakita natin dito, mga minamahal na mga kapatid, na si Kristo ang nagdala ng hiwaga upang maging liwanag sa lahat ng mga tao, na ito yung pinamamahagi ni Apostol Pablo na kahit sa kahirapan ay kaniyang binabanggit ang hiwagang ito sa lahat ng mga tao. Tama yun. Kaibigan, mula sa kabuuan ng ating makabuluhang pag-aaral ay pinapaalala sa atin na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay tunay na pagkakasundo at pag-asa, at matatagpuan lamang ang pag-asang ito sa ating Panginoong Hesukristo, na sa Kanya tayo niligtas mula sa ating makasalanang nakaraan, tinawag na manatiling matatag sa pananampalataya, at binigyan ng pribilehiyong makibahagi sa pagpapahayag ng walang hanggang plano ng Diyos. Ang pagkakasundong ito ay hindi lamang nagbabago ng ating kalagayan, kundi nagbibigay rin ng matibay na pag-asa para sa ating hinaharap. Kanya nga't minamahal naming mga kaibigan, naway suriin natin ang ating sarili. Tayo ba'y patuloy na nananatili kay Kristo at namumuhay ayon sa Ebanghelyong nagbigay ng tunay na pag-asa? Habang hawak natin ang pagkakasundong ito na mula kay Kristo Jesus, naway maging tapat tayong tagapagpahayag ng pag-asang matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay nga na napakayaman ang ating naging pag-aaral sa oras na ito. Gayon din tayo nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang. Katapos ay hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Bakit
sakit ay madama. Nasaan na bang kagalingang mararanasan? Nasaan na bang lunas na makikita? Kapit kamay, huwag kang bibitaw. Mga pagsubok na ito'y magpapatatag sa atin. Hawak ka lang, huwag kang lalayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos natin. Tiwala mo sa Diyos ang siyang sinusubok. Hanggang saan ang iyong makakayang manindigan sa Panginoon? Kapit kamay, huwag kang bibitaw. Mga pagsubok na ito'y magpapatatag sa atin. Hawak ka lang, huwag kang lalayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos. Anumang bagyo sa Luzon, anumang lindol sa Visayas, anumang gera sa Mindanao, ang buhay na pag-asa'y nasa Diyos natin. Nasa Diyos ang pag-asa natin. Buhay na pag-asa. Dakilang Diyos, tunay po na napakahalaga ang reconciliation. Amen. At ang reconciliation na yan ay hindi po namin magagawa sa aming pansarili. Ito ay nakay Kristo lang. Panginoon, ibigay niyo po sa amin ang reconciliation na yan. Para sa ganon ay maging makatotohanan ang mystery ng redemption sa aming buhay. Amen. Panginoon, nawa ang basbas ng langit ang siyang maranasan ang bawat isa sa amin. At patuloy kami nalalakad ayon sa iyong kagustuhan, that we need to persevere in faith. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, huwag po ninyong kalimutang muling tayong magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay suma sa ating lahat.